Isipin nyo ang isang malakas na imperyo na nakatitig sa isang malaking mapa at kampanteng-kampante na ang pagpapadala lang ng ilang dambuhalang battleship sa isang kipot at pagpapakawala ng kanyon ng ilang araw ay sapat na para mapaluhod ng kanilang mga kaaway. Sa loob ng mga malamig na strategy room sa Europe, ang digmaan ay parang laro lang ng paggalaw ng mga piraso ng kahoy sa ibabaw ng papel. Sobrang taas ng kumpiyansa ng mga general at almirante dahil akala nila ay siguradong mananalo ang teknolohiya at bakal laban sa kahit anong natural na depensa. Pero ang mga mapang nakalatag sa mesa ay hindi naman naaamoy ang lansa ng putik at dugo. Hindi nito naririnig ang nakakabinging tunog ng mga machine gun mula sa matatarik na bangin. At higit sa lahat, hindi nito ramdam ang takot ng isang sundalong naipit sa isang napakakipot na dalampasigan kung saan dagat lang ang nasa harap niya at walang katapusang ulan ng bala naman ang nasa likod. Ang kampanya sa Gallipoli ay hindi naman nagsimula bilang isang massacre o sadyang pagpapakamatay ng mga sundalo. Sa totoo lang, nagsimula ito bilang isang ideya na mukhang napakatalino at puno ng pag-asa, ang gamitin ng buong lakas ng Navy para makadaan sa kipot ng Dardanelles. Ang plano ay atakihin ang likurang pintuan ng Ottoman Empire, mabilis na kunin ang kabiserang Constantinople, magbukas ng linya para sa supply ng Russia, at baguhin ang takbo ng World War I para pabor sa mga Allied forces. Isang mabilis at malinis na solusyon sana ito sa isang digmaang tila wala ng katapusan. Pero dito mismo lumitaw ang isang napakahirap na tanong sa kasaysayan na dapat nating pag-isipan kung ang labanan sa dagat ay inaasahang magiging mabilis, malinis at moderno, bakit ito nauwi sa isang 8 buwang bangungot? Paano naging isang higanteng libingan ng mga tuyong burol ng Gallipoli kung saan libu-libong sundalo ng Allied Forces ang nabaw ng buhay? Ano nga ba ang nangyayari kapag ang sobrang kayabangan ng isang imperyo ay bumangga sa matigas na katotohanan ng heograpiya? Para sa ating mga Pilipino, ang kwentong ito ay hindi lang basta lumang kwento ng digmaan mula sa kabilang panig ng mundo. Bilang mga taga-isla, alam natin na ang dagat ay pwedeng maging daan para sa kabuhayan, pero pwede rin itong maging isang mapanganib na bitag. Punong-puno ang ating kasaysayan ng mga patunay na ang tubig sa paligid natin ay nagsisilbing proteksyon pero isa ring kahinaan na madaling atakihin ng mga dayuhan. Ang mga lugar gaya ng Manila Bay, ang matibay na isla ng Corregidor, ang mga dalampasigan ng Leyte, at ang mga komplikadong daanan sa West Philippine Sea, lahat ng ito ay nagsisilbing paalala sa atin. Pinapakita ng mga lugar na ito na kung sino ang may hawak at kontrol sa mga kipot, daungan at mga choke points o makikitid na daanan sa dagat, sila rin ang may kontrol sa kapalaran at seguridad ng buong rehiyon. Ang heograpiya talaga ang nagdidikta kung sino ang may kapangyarihan. Ang Gallipoli ay isang matinding aral na nagpapatunay na hindi porket malakas ang Navy mo ay siguradong mananalo ka na sa lupa. Pwede kang magpadala ng dambuhalang armada at magpaulan ng bala mula sa malayo pero hindi naman kayang bumaba ng barko sa tubig para akyatin ang mga matatarik na bangin. Hindi nito kayang pasukin ang mga masisikip na trinsera, hindi nito kayang iligtas ang mga sugatan sa putikan at siguradong hindi ito tatagal sa gitna ng ulan ng bala. Para mas maintindihan natin ang nangyari, balik tayo sa taong 1915. Noong panahong iyon, ang Western Front sa Europa ay naging parang isang malaking gilingan ng karne. Ang mga sundalo ng Britanya at Pransya ay na-stuck sa walang katapusang bakbakan sa mga trinsera at wala talagang pag-usad. Sa kabilang banda naman, kailangan ng Russia ng mga armas at pagkain habang ang Ottoman Empire ay kapapasok lang sa giyera bilang kakampi ng Germany at Austria-Hungary. Para sa ambisyosong si Winston Churchill na First Lord of the Admiralty noon, ang makipot na Dardanelles ay parang isang secret door sa gilid ng malaking giyera. Kapag nabuksan ang pintong ito gamit ang Navy, dire-diretso ng mga Allied forces sa Constantinople, ang plano ay mapabagsak ang buong Ottoman Empire, magkaroon ng ligtas na daan papuntang Russia at tuluyang wasakin ang buong alyansa ng Central Powers. Sabi sa mga record ng Britannica, ang goal talaga ng matapang na planong ito ay pilit na buksan ang Dardanelles at mabilis na sakupin ang capital ng Ottoman, ang Constantinople. Si Winston Churchill ang utak at pinaka-excited sa planong ito. Inisip niya na sapat na ang lakas ng Royal Navy para punan ang kakulangan ng mga sundalo sa lupa. Naniwala siya na kapag nakita ang mga dambuhalang kanyon ng barko, matatakot na ang mga kalaban at susuko na agad sila. Pero ang naging malaking pagkakamali nila ay ang tingin nila sa lugar. Para sa mga British, ang Dardanelles ay parang asul na linya lang sa mapa na kailangan lang daanan.
Pero para sa mga Ottoman, ito ang mismong leeg ng kanilang imperyo. Para sa mga allies, strategy lang ito, pero para sa mga Ottoman, buhay at kamatayan ang nakataya rito. Ang heograpiya na binaliwala ng mga umatake ang naging pinakamalakas na sandata ng mga nagtatanggol. Alam ng mga Ottoman na kapag nakuha ang Dardanelles, delikado na ang Constantinople. At kapag bumagsak ang Constantinople, pwedeng mabura ang buong Ottoman Empire sa mapa. Dahil sa banta na ito, ang depensa nila ay hindi lang basta mga lumang kanyo na madaling wasakin ng mga barko ng Britan. Gumawa sila ng isang matindi at delikadong sistema ng depensa na talagang pinaghandaan para sa anumang pagsalakay mula sa dagat. Ang system na to ay binubuo ng mga nakatagong underwater mines, malalakas na kanyon sa baybayin na nakatago sa matatarik na bangin at isang lugar na talagang nakakalito. May mga sundalo ring handang lumaban hanggang dulo at mga commander na alam na sila na ang huling depensa ng bayan nila. Bawat alon sa kipot at bawat bato sa bangin ay naging parte ng isang delikadong makinarya na handang tumalo sa kahit anong armada na papasok nang hindi nag-iingat. Ang kwentong to ay tungkol sa tinatawag nating strategic arrogance o sobrang kumpiyansa. Akala kasi ni Churchill at ng iba pang mga boss ng Allied Forces, sapat na ang modernong technology ng Navy nila para mapabilis ang takbo ng kasaysayan. Ang malalaking battleship ng Britain at France ay hindi lang basta mga barko, simbolo sila ng buong lakas ng kanilang imperyo. Para sa kanila, ang malalaking baril, makakapal na bakal, at ang bandila ng Navy ay sapat na para pasukuin ang kahit sinong kalaban. Matagal nang minamalit ang kalaban na to at tinatawag pang Sickman of Europe. Pero ang Gallipoli ang naging madugong patunay na kahit humihina na ang isang imperyo sa politika at ekonomiya, hindi ibig sabihin na hindi na nila kayang ipagtanggol ang sarili nilang bayan. Minsan, yung kalabang akala mo ay mahina, sila pa yung pinakamatapang lumaban kasi alam nila na kapag natalo sila sa mismong pintuan ng teritoryo nila, mawawala ang lahat ng mahalaga sa kanila. Ang unang malaking climax ng labanang ito ay nangyari noong March 1915. Kampanteng-kampanteng ipinasok ng mga Allied Forces ang malakas nilang armada sa Dardanelles dahil akala nila ay madaling mapapatahimik ng mga kanyon nila ang mga kuta ng Ottoman. Pero nakalimutan nila ang isang mahalagang rule. Ang isang makipot na daanan ng tubig ay hindi katulad ng malawak na dagat. Ang mga dambuhalang barko, kapag pumasok sa sobrang sikip na lugar, ay nawawala na ng space para gumalaw o umiwas. Madaling makapagtago ang mga kanyon ng kalaban sa likod ng mga bato, habang ang mga underwater mines naman ay tahimik na naghihintay sa ilalim. Dahil sa malalakas na agos at nakakalitong paligid, bawat abante ay nagiging isang delikadong sugal. Wala silang space para umatras o lumiko agad. Parang pati ang kalikasan ay kumampi na sa mga defenders para gawing isang trap ang kipot na akala nila ay magiging daan sa mabilis na panalo. Dumating ang March 18, 1915. Ang pinagsamang armada ng Britain at France ay nakaranas ng isang biglaang pagkatalo dahil sa mga underwater mines at walang tigil na pag-atake ng mga kanyon ng Ottoman. Ayon sa mga historical records, 3 dambuhalang battleship ng mga Allied Forces ang lumubog sa dagat noong araw na yon, habang marami pang ibang barko ang sobrang napinsala na hindi na pwedeng gamitin sa laban. Pagkatapos ng pagkatalong ito, nagkaroon ng isang malaking twist. Nung napatunayan na hindi kayang manalo ng Navy ng mag-isa, nag-decide ang mga Allied Forces na gumawa ng mas delikadong move. Nagpadala sila ng mga ground troops o infantry para subukang ayusin ang problemang gawa rin ng pagkakamali ng Navy nila. Imbes na umatras at mag-isip ng bagong plano, itinulak nila ang libu-libong tao sa isang sitwasyon na hindi naman nila napaghandaan ng mabuti. Pero ang plano para sa isang malawakang pagdaong sa dalampasigan ay hindi talaga naihanda ng maayos para sa tindi ng hirap ng misyon. Ang pag-atake at pagsakop sa isang mabatong lugar na puno ng matatarik na bangin, malalalim na hukay, sobrang kipot na pampang at matataas na posisyon ng depensa ay hindi parang simpleng pagbabalang sa isang bakante at tahimik na pantalan. Wala silang tamang mapa, kulang sa impormasyon at higit sa lahat, hindi nila naintindihan kung gaano kahirap ang lupain na susubukan nilang sakupin. Para bang itinulak lang ang mga ordinaryong sundalo mula sa dagat papunta sa isang literal na bitag ng kamatayan. Sa bitag na ito, ang mga nagbabantay sa itaas ay mayroon ng malaking bentahe sa taas at paningin, habang ang mga umaatake sa ibaba ay kailangan magsisiksikan sa ilalim ng maliit na bahagi ng buhanginan. Kailangan nila silang sabay-sabay na humanap ng daan paakyat, umiwas sa walang tigil na ulan ng bala at pilit na intindihin kung nasaan sila dahil ang mga mapa nila ay hindi tugma sa totoong hugis ng lupa. Noong ika-25 ng Abril, 1915,
ang mga puwersa ng alyado ay tuluyan ng dumaong sa mabatong baybayin ng Gallipoli. Kasama sa puwersang ito ang mga tropang Anzac mula sa mga bansang Australia at New Zealand na naging pinakamasakit at pinakasikat na simbolo ng trahedya sa buong kampanyang ito. Sila ay mga matatapang na kabataang naglakbay mula sa pinakamalayong dulo ng British Empire at karamihan sa kanila ay sobrang bata pa at hindi pa nakakaranas ng bagsik ng isang malakihang digmaan. Akala ng mga kabataang ito ay sumasali sila sa isang mahalagang misyon na may magandang layunin, isang adventure na magdadala sa kanila ng karangalan. Pero ang malupit na katotohanan ay itinapon lang sila sa isang labanan kung saan ang mismong heograpiya ay pabor na sa mga puwersang Ottoman. Ang mga sobrang kipot na lugar na pinagdaungan, ang mga sadyang matatarik na bangin na halos patayo na, at ang mga nakahandang trinsera sa matataas na lugar ay naging dahilan upang ang bawat metro ng lupang kanilang makuha ay kailangang bayaran ng napakaraming dugo. Sa bahaging ito, mahalagang iugnay natin ang kasaysayan sa nararamdaman at karanasan nating mga Pilipino. Ang mga matatapang na sundalong Anzac ay hindi namatay dahil kulang sila sa tapang. Namatay sila dahil isinabak sila sa isang planong binaliwala ang kahalagahan ng mismong lugar o heograpiya. Ito ay isang bagay na napakadaling maintindihan ng isang bansang kapuluan tulad ng Pilipinas. Sa anumang labanan sa dagat at pagdaong, ang dalampasigan ay hindi lang basta pampang, isa itong napakadelikadong masikip na daanan. Kung hindi mo agad makukuha ang matataas na pwesto ng mabilis at epektibo, ang bawat sundalong nakatayo sa buhangin sa ibaba ay magiging isang madaling target na walang laban. Kung ang daloy ng supply mula sa mga barko papunta sa pampang ay magulo at madaling maputol, ang mga sugatang sundalo ay hindi kailanman maililigtas o mabibigyan ng lunas sa tamang oras. Kung ang mga mapang ginagamit ay mali at hindi tumpak, ang buong grupo ay maliligaw sa gitna ng labanan at magkakawatak-watak. At ang pinakamasakit sa lahat, kung ang mga matataas na opisyal na nakaupo sa ligtas na lugar ay patuloy na naniniwala na ang lahat ay umaayon sa plano base sa kanilang mga papel, ang totoong sitwasyon sa harap ng labanan ay maaaring isa ng malupit na impyerno na nagpapahirap sa kanilang mga tauhan. Ang pagkakahiwalay ng mga pinuno sa katotohanan ng labanan ang naging pangunahing dahilan ng patuloy at walang saysay na pagbubuwis ng buhay sa mga baybayin ng Gallipoli. Ang karakter ni Winston Churchill sa bahaging ito ng kasaysayan ay kailangang ilarawan ng may lalim, hindi lang siya basta isang hangal na pinuno, kundi isang taong may napakalawak na pananaw sa estratehiya pero tuluyang nakulong sa ilusyon ng sarili niyang talino. Ang mismong ideya na atakihin ang Dardaneles ay hindi naman talaga kalokohan kung titingnan lang sa papel. Kung nagtagumpay ito, siguradong mababago nito ng tuluyan ang buong takbo at hitsura ng unang digmaang pandaigdig. Pero ang malaking agwat sa pagitan ng isang matapang na ideya at isang planong pwedeng gawin sa totoong buhay ay ang mismong lugar kung saan dumanak ang napakaraming dugo sa Gallipoli. Ang nakita lang ni Churchill ay ang mga reward sa politika at estratehiya sa dulo ng misyon, pero masyado niyang minalit ang tunay na hirap nito. Ang mga mina sa dagat, ang mga kanyon sa pampang, ang matatarik na bundok, ang problema sa supply, ang maling impormasyon, ang matinding paglaban ng mga Ottoman, at ang posibilidad na ang isang mabilisanang misyon ay maging isang mahabang pagkakakulong. Pagkatapos ito, kailangang lumipat ang kwento natin sa panig naman ng mga Ottoman para masiguradong hindi lang isang panig ang naririnig natin sa kasaysayan. Ang mga Ottoman ay hindi lang basta kalaban na naghihintay na matalo. Sila ang mga tagapagtanggol na lumalaban ng buong tapang para sa kaligtasan ng kanilang kabisera, para sa sarili nilang dangal, at para sa patuloy na pag-iral ng kanilang imperyo. Bawat bala na kanilang ipinutok ay may dalang bigat ng kanilang kagustuhang mabuhay bilang isang bansa. Sa gitna ng lahat ng gulo, isang mahalagang tao ang nakilala si Mustafa Kemal, na kalaunan ay makikilala ng buong mundo bilang Ataturk. Naging isa siyang napakahusay at epektibong leader sa Gallipoli, na mabilis na naging simbolo ng matinding determinasyon at paglaban ng mga Ottoman. Dahil sa kanyang pamumuno, ang kampanya sa Gallipoli ay hindi lang naging isang malaking disaster para sa mga alyado, kundi naging isa ring mahalagang sandali na nagbigay daan sa isang bagong pambansang pagkakakilanlan para sa modernong bansang Turkey. Ang sumunod na 8 buwan ay dapat nating ikwento bilang isang malupit na panahon ng paghihirap at pagkaubos ng lakas. Hindi ito isang mabilis at bonggang labanan na natapos lang sa loob ng ilang araw.
Naging isa itong napakahabang seri ng mga araw na puno ng sobrang init, matinding pagkauhaw, mga nagkalat na bangkay na hindi malibing, mga langaw na nagdadala ng sakit, mga masisikip at mabahong trinsera, at mga paulit-ulit na atake na halos wala namang nababago sa sitwasyon ng giyera. Ang mga puwersa ng alyado ay hindi kailanman nakapasok ng malalim sa loob ng lupain. Ang mga hukbong Ottoman naman ay hindi tuluyang napaatras mula sa kanilang mga pwesto. Ang mga sundalo sa magkabilang panig ay naipit at nakulong sa isang labanan ng tibayan kung saan ang orihinal na plano ay wala na talagang silbi. Ang kampanyang ito na noong una ay pinagmamalaki bilang isang matalinong shortcut para tapusin ang giyera ay lumikha lang ng panibagong pagkakastak, pero sa pagkakataong ito, nangyari ito sa isang malayong lugar na napapaligiran ng dagat. May isang mahalagang aral tayong dapat tandaan. Ang Gallipoli ang naging pinakamalaking trahedya dahil sa maling akala na mananalo agad gamit lang ang simbolo ng kapangyarihan. Ang Royal Navy ng Britanya ang pinakamalaking karangalan ng kanilang imperyo, pero hindi sapat ang yabang lang pagdating sa giyera. Hindi kayang palitan ng kahit anong lakas ng armada ang maayos at tamang impormasyon. At ang mga kanyon ng barko hindi rin uubra kung wala namang maayos na sistema ng supply at logistika. Kahit gaano pa kasikat ang isang commander, hindi nito mapapalitan ang tamang pag-aaral sa mismong lugar ng labanan. At higit sa lahat, kahit gaano pa katapang ang mga sundalo, hindi nito maitatama ang isang planong palpak na sa simula pa lang. Pinatunayan ng Gallipoli na sa gitna ng giyera, ang pagbaliwala sa mga totoong detalye ay nagre-resulta sa pagkawala ng libu-libong buhay. Para sa ating mga Pilipino, may malaking aral dito tungkol sa kahalagahan ng ating lokasyon. Bilang bansang napapaligiran ng dagat, madalas nating akalaing malawak at bukas lang ang karagatan. Pero kapag may giyera na, ang dagat ay nakokontrol na ng mga kipot, isla, daungan at mga ruta ng supply. Ang kipot ng Dardanelles noon ay nagsilbing isang choke point na nagdedesisyon kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Kung sino may hawak sa mga lugar na ito, sila ang may kontrol sa militar at ekonomiya. Malapit ang sitwasyong ito sa realidad natin sa Pilipinas, kung saan ang mga daanan ng barko sa paligid ng Luzon, Visayas, Mindanao at West Philippine Sea ay hindi lang basta guhit sa mapa. Napaka-importante ng mga lokasyong ito para sa ating seguridad at kaligtasan sa mga darating na panahon. Ang sumunod naman ay ang pagbagsak ng mga pangarap sa politika doon sa London. Noong nabigo ang kampanya, si Churchill ang sumalo ng sisi at naapektuhan ang kanyang karera. Sinasabi sa Britannica na dahil sa nangyari sa Gallipoli, nagmukhang walang alam sa giyera ang mga alyado, kaya napilitang magbitiw si Churchill sa kanyang pwesto bilang unang Panginoon ng Almirante. Pero ang mas malaking trahedya ay hindi lang ang pagkasira ng pangalan ng isang politiko. Ang totoong trahedya ay ang sakit na naramdaman ng mga pamilya sa iba't ibang bansa nang malaman nilang hindi na uuwi ang kanilang mga mahal sa buhay. Isang mabilisang desisyon na ginawa lang sa loob ng isang komportableng opisina ang naging dahilan ng pagkamatay ng libu-libong tao. Isang simpleng desisyon sa papel, pero buhay ng tao ang naging kabayaran. May isang masakit na katotohanan dito. Naging malaking palpak ang kampanya sa Gallipoli, pero ang pag-atras nila ay naging matagumpay. Nakakapagtaka na mas naging maayos ang pag-alis ng mga alyado kaysa nung pumasok sila. Nung umatras sila, naging maingat sila sa pagpaplano, na itago ang sikreto, nalinlang ang kalaban at walang masyadong namatay. Kaya mapapaisip ka talaga, kung ganito sana sila kaingat nung simula pa lang, naiwasan kaya ang ganitong kalaking trahedya? Yung mga dambuhalang battleship na akala nating hindi matatalo, hindi man lang nakapasok sa pinto ng Dardanelles. Yung mga batang sundalo galing sa kabilang panig ng mundo, naiwan na lang sa mga burol na hindi naman nila kinalakihan. Nakaligtas naman si Churchill at naging sikat na leader noong World War II, pero yung nangyari sa Gallipoli, naging pilat na talaga sa pangalan niya. Ang aral dito sa Gallipoli ay kasing lamig ng bakal. Kapag pinilit ng Navy na sakupin ng lupa, kapag mas naniwala ka sa mapa kaysa sa totoong itsura ng bundok, at kapag ang kayabangan ay tinawag mong strategy, yung dagat ay nagiging daan lang papunta sa isang malaking sementeryo na ayaw nang maalala ng kahit sino